Haha. Hindi sinasadyang tinawag ko ang isang espiritu ng Zoro, at sa hindi inaasahan, hindi lamang ako natalo nito kundi nagustuhan din ang aking fingerprint. Gayunpaman, dahil sa kamakailang paggising nito sa sinaunang espiritu at kawalan ng lakas, sinamantala ko ang pagkakataong pumirma ng isang hindi pantay na kontrata dito. Sa mundong ito, lahat ng mga cultivator ay may isang demonic beast bilang kanilang tagapag-alaga. Ang lahi ng demonic beast ang nagtatakda ng potensyal ng cultivator. Ang ilan ay nagtataglay ng lahi ng mga sinaunang dragon, ang ilan ay nagtataglay ng lahi ng magagaling na mababangis na hayop, at ang mga may katamtamang kakayahan ay may karaniwan, hindi gaanong kanais-nais na lahi. Dahil sa aking mababang kakayahan, wala pa akong tagapag-alaga na magtuturo sa akin. Kaya naman, madalas akong kinutya ng aking mga kapwa-disipulo. Ngunit dahil matalas ang aking dila, madalas ko silang iniiwan na walang masabi. Ngunit naisip ko, bukas na ang pagtatasa ng kakayahan, at iniisip nila na tiyak na mapapatalsik ako sa akademya. Nang walang anumang paligoy-ligoy, naghagis ako ng pugad ng bubuyog sa kanila na lubos nilang ikinagalit. Sa utos ng pinuno, sumugod ang mga alipores patungo sa akin. Nanatili akong kalmado, kumuha ng 2 anting-anting mula sa aking mga damit at inihagis ang mga ito sa kanila. Nang marating ng bolang apoy ang kanilang mga mukha, ito ay nagliyab. Sumunod ang isang marahas na pagsabog sa likuran, ngunit sa sumunod na segundo, lumabas sila ng walang sugat mula sa bolang apoy, desperadong umaakyat sa isang puno. Bago pa man sila makapahinga, isang higanting esmeralda berdeng sawa ang lumitaw sa itaas, na ikinagulat ko ng labis kaya't nadulas ako at nahulog mula sa isang bangin, at sa wakas ay huminto sa isang kuweba sa ibaba. Nang marating ng grupo ang gilid ng bangin, isang kawan ng mga black jade bee ang lumipad patungo sa kanila, isang stinger lang ang maaaring pumatay. Gayunpaman, ang pinuno, isang performer, ay nagtataglay ng mataas na antas ng kakayahan sa pagbigkis. Madaling naharap ang kawan. Sa wakas ay napagpasyahan kong ang malalalim na bundok ay puno ng mga mataas na antas ng demonic beast at hindi ako maaaring mabuhay, umalis ako. Matapos mahulog mula sa isang bangin, ang aking mga braso ay puno ng dugo. Napansin ko ang isang sinaunang salamin sa tabi ko at inabot ko ito upang suriin. Ngunit nang madikita ng aking dugo ang ibabaw ng salamin, isang pagsabog ng maliwanag na pulang ilaw ang sumiklab, kasunod ang isang mabagal na lumalabas na braso, at pagkatapos ay lumipad palabas ang buong katawan. Agad ditong sinabi na matagal na itong natutulog, gutom na gutom, at inisip na isa akong sakripisyo. Bagamat hindi ito mukhang kaakit-akit, kakain lang ako, sabi nito, pagkatapos ay tumalon papunta sa akin. Ngunit sa kalagitnaan ng himpapawid, nakaramdam ako ng pagkahilo at, dahil sa pagod sa gutom, bumagsak ako sa ibabaw ko. May mali talaga. Kailangan kong manatiling matatag sa aking paninindigan. Nang malapit ko na itong igalaw pababa, napansin kong may 2 taing na ito sa ulo. Laking gulat ko, isa talaga itong humanoid. Sinabi ng gabay sa pagbebenta na tanging ang mga makapangyarihang demonyo lamang ang maaaring mag-cultivate sa anyong tao, na labis kong ikinatakot kaya nabasa ko ang aking lambing. Ngunit naisip ko, si Cygnus ito. Matagal nang naselyuhan ang gamot na ito, malamang ay masyadong matagal itong naselyuhan, at medyo mahina pa rin ito pagkatapos mailabas. Bakit hindi ko samantalahin ang pagkakataong ito para makipagkontrata sa kanya? Kahit medyo mapanganib, wala nang ibang paraan. Matapos akong humingi ng taimtim na paghingi ng tawad sa kanya, sinimulan kong gamitin ang spell na nagbubuklod ng kontrata. Ibinibigay ko ang aking dugo sa iyong kaluluwa, ang ating mga espiritu ay magkakaugnay. Magsasama tayo ng buhay at kamatayan. Ang huling hakbang ay ang paglalagay ng aking dugo sa kanyang bibig. Matagal akong naghintay, ngunit walang reaksyon. Wala pa rin itong silbi, hindi ko man lang magawang bumuo ng kontrata sa isang insekto. Sa looban, umaasa pa rin akong makagawa ng kontrata sa isang dakilang demonyo, ngunit ng sandaling iyon, lumabas ang pulang-pulang ambon mula sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, dahan-dahan siyang pumailang lang sa ere, at ang pulang-pulang ambon ay nagsimulang umatake sa akin, pagkatapos ay bumuhos ang lahat ng ito sa aking katawan. Lumitaw sa aking isipan ang imahe ng napakalaking figurang ito na parang Diyos ng digmaan. Maya-maya, isang marka na nagpapahiwatig ng isang matagumpay na kontrata ang lumitaw sa kanyang noo. Nakita kong hindi maganda ang mga bagay-bagay at malapit na sanang mawala nang mapansin niya ang anomalya at agad na nagalit. Kilala mo ba ako? Paano mo nagawang pilitin ang paggawa ng kontrata sa akin? Inihagis mo ako ng ilang metro ang layo, ngunit nang bumagsak ako sa pader na bato, umubo ako ng dugo. Nagtamo siya ng parehong pinsala. Sa panahon ng kontrata, kung mamamatay ang tao, mamamatay din ang demonyong halimaw. Sinugod niya akong muli, binihag ako. Ngunit naisip niya, kahit sa pinakamahina niyang kalagayan, hindi siya dapat makagawa ng kontrata sa isang ordinaryong tao, gamit lamang ang isang patak ng dugo. Sa kaisipang iyon, nagsimula siyang gumamit ng spell para suriin ang aking katawan, at natuklasan na napakahina ng aking kakayahan kaya't kahit ang aking mga landas sa paglilinang ay hindi bukas. Para makagawa ng kontrata sa akin, kailangan niya kahit papaano ay nasa Great Blue Golden Immortal Realm. Bigla, isang sinag ng ginintuang liwanag ang lumitaw, na bumubulag sa kanya. Pagkatapos ng mahabang panahon, naglakas loob siyang imulat ang kanyang mga mata at tumingala, ito ay talagang isang heavenly spiritual root. Haha! Hindi ko sinasadyang tinawag ang isang espiritu ng Zoro. Hindi ko inaasahan na hindi lang pala siya isang hari ng demonyo, kundi isa ring taong gusto ang aking pamumuno. Gayunpaman, nang magising na siya, ang kanyang sinaunang espiritu ay hindi matatag at siya ay nahimatay. Sinamantala ko ang pagkakataong ito upang pumirma sa kanya ng isang kontrata ng Master Servant. Nang
magising siya, hindi niya ako mapatay dahil sa kontrata, kaya ginamit niya ito upang suriin ang aking katawan, sinusubukang maunawaan kung bakit siya maaaring bumuo ng isang kontrata sa isang hari ng demonyo na katulad niya. Natuklasan niya na mayroon talaga akong celestial spiritual root, ngunit dahil mahina ang aking mga espiritual na ugat, hindi ako makapag-circulate kahit isang bahagi nito. Ang zero blood na ito ay halos walang halaga sa kanya, sa pamamagitan ng kaunting pagsasanay. Pinalakas ang aking espiritual na kapangyarihan, mabilis siyang makakabawi sa kanyang buong lakas. Kaya pumayag siyang maging aking guardian demon beast. Ngunit may tatlong kondisyon. Ang una ay kailangan niyang patuluin ang aking dugo isang beses bawat gabi, walang problema, basta't hindi nito maapektuhan ang aking cultivation kinabukasan at sapat ang aking mga daluyan ng dugo. Ang natitirang dalawang kondisyon, sasabihin ko sa iyo kapag naisip ko na ang mga ito. Isa akong walang kwentang tao na hindi marunong maglinang, hanggat kaya kong maglinang ng immortalidad, papayag ako sa kahit anong 30 kondisyon. Lumingon ang demonyong Zoro at tinanong ako, mahalaga ba talaga ang paglinang ng immortalidad? Mariin kong sinabi sa kanya na gusto kong maging isang dakilang low golden immortal. Pagkatapos kong ipakilala ang aking sarili sa kanya, sinabi niyang isa siyang demonyong Zoro na nagngangalang Xiaoju. Kinabukasan, kasabay ng pagtunog ng kampana, nagsimula ang pagtatasa ng kwalifikasyon ng akademya. Ang unang umalis ay ang grupong umatake sa akin noong isang araw. Ang kanilang pinuno ay ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Lindsay. Pag-akyat sa entablado, agad niyang tinawag ang kanyang tagapag-alaga na Natal na umani ng inggit mula sa mga tao sa ibaba. Habang may kumpiyansa niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang antas ng paglilinang, ang huling pagkakatatag ng pundasyon, ay nabunyag, isang antas na inabot ng iba ng 3 taon para maabot. Ang sumunod ay ang kanyang tagapag-alaga na Natal. Ang imahe ng lahi ng demonyong halimaw na nabunyag sa pamamagitan ng isang matalas na sandata ay sumugod. Ang matanda, nang makitang ito ay isang mahusay na antas ng sinaunang lahi, ay nagpasya na maingat itong linangin. Pagkatapos, sinimulan ng iba pang mga akademya ang kanilang mga pagsubok. Malapit na matapos at wala pa rin ako sa lugar. Hindi maiwasan ni Chen Yurong na mag-alala. Sa sandaling ito, lumapit ang kanyang manliligaw at binigyan siya ng atensyon. Ang kanyang tagapag-alaga, isang Pixiu, na may kaakit-akit na anyo, ay nagdulot ng kaguluhan sa mga babaeng disipulo, ngunit hindi siya binigyan ni Chen Yurong ng mainit na pagtanggap. Bago umakyat sa entablado, tinindatan pa niya ito ng mapang-akit. Seran, pakiusap. Sa sandaling ito, tahimik ko siyang tinanong mula sa likuran kung gusto niya ang ganitong uri ng alak at pagkatapos ay lumapit pa para tanungin kung sino ang gusto niya. Lumingon siya at napagtanto na ako iyon na nagpapaalala sa akin na kung hindi ako makakapasa sa pagtatasa ngayon, mapapatalsik ako sa akademya. Pagkatapos ay tinanong niya ako, sino si Xiaoju? Bakit mo ako kasama? Hindi inaasahan, niyakap ako ni Xiaoju ng diretsyo, sinasabing siya ang aking tagapag-alaga na demonyong halimaw. Umungol si Chen Yurong, sinabihan siyang bumaba at bitawan ako. Kahit hindi mo kayang ipatawag ang isang demonyong halimaw, hindi mo kailangang maghanap ng babaeng papalit sa iyo. Dahil sa magaspang na buntot at tainga mo, kahit nalokohin mo ang iyong Panginoon, hindi mo maaaring lokohin ang espiritu ng langit. Sa looban na yon, kahit na gumamit ka ng ganoong katangang paraan, hindi mo kailangang maging masyadong malapit. Sa sandaling ito, isang tao sa plataporma ang humawak sa hindi tumutugong sentral na kontrol at iginiit na ang kanyang perlas ng kayamanan ng langit ay isang demonyong halimaw na tagapagbantay sa antas ng Diyos. Isa pang mababang karaniwang tao na sinusubukang ipagmalaki ang mga alagang hayop bilang ibang bagay. Ang espiritu ng langit ay nagpapakita lamang ng pagpapahalaga sa mga magsasaka na may kontrata. Ngayon ay ako na ang lilitaw. Ang mga taong iyon mula noon, nang makitang buhay pa ako, at nagdala ng isang magandang dalagang nagngangalang Ren Xiaoju, ay nagtanong kung maaari kong lamunin ang mga nakakainis na lalaking iyon. Mabilis kong ipinaalala sa kanila ang aming naunang kasunduan na manatiling mahina sa labas. Pagkatapos umakyat sa entablado, yumuko ako ng malalim sa aking Panginoon. Tinanong niya kung nasaan ang aking demonyong tagapagbantay. Ipinakilala ko ito bilang ang demonyong fox na ito. Dahil isa itong humanoid na demonyong halimaw, labis na nagulat ang aking Panginoon. Nakasalalay sa sandaling ito kung kaya kong manatili at magpatuloy sa paglilina. Habang inilalagay ko ang aking kamay sa Heavenly Bell, mabilis na lumitaw dito ang aking maagang antas ng paglilinang sa key refining stage. Tinanong ni Xiaoju kung gusto kong tusukin ang kampana. Matapos matanggap ang kumpirmasyon, dahan-dahan niya itong tinusok gamit ang kanyang maliit na daliri. Ang mga elder sa ibaba ng Heavenly Bell stage, nang makita ito, ay napatayo sa kawalan ng paniniwala. Bilang konklusyon, nagpakawala ako ng isang tumataas na aura na nagpapakita ng pambihira at sinaunang bloodline. Haha! Serrano, di ba?